May ilang bayan pa rin sa Leyte, gaya ng Haro, ang naghihintay pa rin mahatira ng tulong. Sa Ormoc City, nagsagawa na ng airdrop operations para agad maiabot ang relief goods sa mga nasalanta. Nakatutok si Bam Alegre. 16 sa mahigit 100 barangay ng Ormoc City, Leyte ang mahirap pa ring marating hanggang sa ngayon. Kaya nagtulungan ng US Navy at ating militar gamit ang mga helicopter para abutan ng tulong ang mga nasalantang residente roon. Taktika ng airdrop, banayad na ibinababa ang relief goods at hindi binababa mula sa kalangitan. At sa grupo ng US Navy na tumutulong dito sa Ormoc, kabilang ang ilang Pilipino. Sa warship ng Amerika na USS Mustin, 20 ang may dugong Pinoy. Kabilang ang Chief Cook na si E6 First Class Ferry Officer Michelle Prendingue, tubong Leyte rin. Talagang iba talaga yung pakiramdam kasi mga kapwa Pilipino yung mga tinutulungan mo. Tsaka kasi galing na rin ako dito, so alam ko kung ano yung itsura nung before ako umalis, tsaka ngayon. Yeah. Si SCPO Red Trinidad naman, 1993 nang mag-migrate sa Amerika. Nakakapanlumo raw ang pinsala ng bagyo. Gayunman, nakakamangha raw ang suporta sa Pilipinas ng ibang mga bansa. Masaya, nakakalambot ng puso. Marami nangangailangan, so nandito kami para tumulong. Hindi rin papahuli ang militar na patuloy sa paghatid ng serbisyo kahit na binayo rin ng bagyo ang kanilang kampo. Ang ginawa namin, instead na ayusin yung mga bunkers namin, mga quarters, we cleared the road. Kuhan sir, naghihirap rin sila sir. Kaya wala rin silang makain tapos walang matirahan. Dama ang matinding malasakit sa mga biktima ng mga trahedya. Halimbawa na lang ang mga ordinaryong mamamayan at mga doktor na nagbayanihan para matulungan si Joko Montero. Ang 8 taong gulang na bata mula Villaba, Leyte na may malubhang sugat sa ulo matapos tamaan ng yero sa kasagsagan ng bagyo. Dumagsa ang mga tawag para matulungan siya. Ngayong gabi, papunta na si Joko sa Cebu City para matignan ng espesyalista. Bahagya na rin niya nagagalaw ang kaliwang braso at binti. Nagpapasalamat po ako dako malaki sa ilang pagtulong sa aking anak nga makaabot kami sa Cebu pagpapagagamot sa kanya. At kung sino tong tao nga nagtulong sa akin, malaki naming pagpapasalamat sa inyo. Kahit hirap pa rin sa kanyang kondisyon, bakas ang ngiti kay Joko marahil pagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong sa kanya. Di naman napigilan umiyak ni PO1 Paramore. Mahigit 1 linggo matapos ang bagyo, wala pa rin daw tulong na nakakarating sa mga taga-Haro. Sa Carigara, napakahaba naman ng pila para sa relief goods. Masayang pagkikita naman ang nasaksihan sa bayan ng Palo. Nagbunga ang pagtitiyaga at pagtitiis ng ilang residente mula Alang-Alang, Santa Fe, Haro, Carigara at Tunga na marating ang lugar. Sinalubong sila ng kanilang mga kaanak na sumuong din sa mahirap na pagbiyahe mula Maynila para tiyaking ligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula rito sa Ormoc City, Leyte, Bam Alegre, nakatutok 24 oras.